You can't stop it now. Sa kwarto ko, ha? Magdadala rin ng maraming biskwit. Sasama din ako, Lavinia. Sige, hintayin ko kayo. Tignan mo nga naman. Nandyan pa pala kayo. Bakit? Gusto niyo rin mamata ang kwarto ni Lavinia? Kaming dalawa lang ni Jessie ang inimbitahan. At tama ka dyan. Tayo na. Siya nga pala, Ermengarde. Si Lavinia ba ang kumuha ng dating kwarto ni Mama Sarah? Hindi ko alam, Lottie. Pero ang pagkakaalam ko, baka nga lumipat siya sa dating kwarto ni Sarah. Ano? Kinuha ni Lavinia ang kwarto ni Mama Sarah? Hindi ako makapaniwala. Ayoko makita ang kwarto ni Lavinia. Lottie! Anong klase paglilinis bang ginawa mo? At sa ayos sa mga ito? Pasensya na po, nilinis at inayos ko naman po lahat yan eh. At hindi pa rin maayos, hindi ba? Pasensya na, ulitin ko na lang po linisin ang kwarto niyo. Wag na ikaw dahil mas gusto ko maglinis ng kwarto ko ang kasama mo kesa sa'yo. Nakita mo naman hindi ba na may mga bisita ko? Kaya tawagin mo na siya ngayon din. Becky, anong problema? Becky? Si Miss Lavinia. Ha? Hindi kasi niya nagustuhan ang aking paglilinis. Ano? Kinuha niya yun sa'yo? Ang sabi niya mas gusto niya maglinis ng kwarto ay ang kasama ko kaysa sa akin. Ha? Ang ibig niya sabihin ay ikaw, Miss Sarah. Ayos lang yun. Ako na lang ang maglilinis ng kwarto niya. Ako na lang po, Miss Sarah. Baka kasi kung ano pang sabihin nila sa'yo at gawang kanila lang masama at pagtawanan kanila doon. Huwag kang mag-alala, Becky. Ayos lang sa akin yun. At isa pa trabaho ko ito bilang katulong. Kaya ikaw na lang ang maglaba. Miss Sarah?
ang kapalit ni Becky sa paglilinis. Inaasahan kong ikaw ang pupunta. Tulad ng ating representative na estudyante. Isa na nga yung maid representative. Kung ganun, simulan mo na ang paglilinis. Anong problema? Ito ang dati mong kwarto, di ba? Natatandaan mo pa ba, ha, Sarah? Alam niyo kasi, sa sobrang dami ng kagamitan ni Lavinia, hindi niya talaga yun maalala. Ngayon, simulan mo na ang paglilinis mo. Naalikabukan kayo. Wala akong pakialam. Gusto ko itang panoorin habang naglilinis ng aking bagong kwarto. Pakibilisan lang, ha? Ang dami-daming kalat. Aba, may dumi pala ang damit ko. Tatanggalin ko nga. Lavinia, ang dami pa ng kalat dito sa kwarto mo. Huwag ka mag-alala. Total, meron naman tayong tigalinis. Bakit nakatitig ka? Galit ka ba? Lilinisin ko ang kwarto niyo habang nasa labas kayo. Huh? Hindi kasi ako makapaglilinis ng maayos. Anong sinabi mo? Pinaalis mo ba kaming lahat dito? Sa ngayon, pagbibigyan kita sa gusto mong yan. Lumabas na nga tayo. Miss Sarah, gusto ka makita ni Miss Minchin? Po? Gusto niya ako makita? Ang sabi sa akin ni Miss Lavinia ay ayaw mo raw linisin ang kanyang kwarto. Nilinis ko po ng maayos ang kanyang kwarto. Sana po nandun kayo para makita niyo po, Miss Minchin. Sarah, ang ibig mo bang sabihin kailangan ko pang tignan kung nalinis mo na ang kwarto? Pero ate, pakiusap. Tumigil ka, Amelia. Sarah, hindi ba alam na si Miss Lavinia ang espesyal na estudyante dito? Magbigay resto ka kay Miss Lavinia simula sa araw na ito dahil katulong ka lang dito. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Amelia, palisin mo ang batang yan. Tawagin mo si Molly at Jips. Ngayon din. Opo ate, masusunod po. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo, Miss Sarah. Ipinatawag ka tuloy ni Miss Minchin ng dahil sa'kin. Huwag mong alalahanin yun. Mabuti pa, isampay na natin ito. Oo, Miss Sarah. Kayo dalawa.
Hindi nagpapakita sa akin ng respeto ang batang yun. Masyado ba kayong mabait sa kanya? Hindi po, Miss Minchin. Pero alam niyo po... Naiintindihan po namin, Miss Mint. Kami na pong bahala sa kanya. Alis na kayo. Alam mo ba, nang dahil sa'yo pinatawag kaming dalawa ni James at pinagalitan ni Miss Minchin. Kaya mainit ang ulo niya sa akin. Sarah, ano pa hinihintay mo? Mamalengke ka na, bilisan mo! Opo. Baliwala lang kanya kahit magalit pa tayo. Kakaiba talaga ang batang yan. Ni hindi mo nga malaman kung tahimik ba siya o talaga nagtitimpi lang. O bakit nakatunganga ka lang dyan? Gusto mo bang magalit din kami sa'yo, ha? Aba, si Sarah! Ikaw pala, Peter. Bakit ganyan ang itsura mo? Siguro may ginawa sila sa iyong masama kaya ang lungkot mo, tama ba? Oo, tama ka, Peter. Pakiusap sabihin mo. Oo nga pala, kailangan unahin muna natin mamalengke. Tara! Sige, maraming salamat, Peter. Mga salbahe talaga sila. Alam mo, Sarah, kung ano man ang masasamang ginagawa sa ni na Miss Minchin at Miss Lavinia, dapat lang na magalang nga sa kanila. Hindi ko gagawa yun kahit ano pa man ang masamang ginawa nila laban sa akin. Tinatawag ko nilang ang aking papa sa isipan ko. At isa pa, hinahayaan ko na lang sila. Wala na akong magagawa pa, Peter. Sarah... Siya nga pala, Sarah, bakit wala ka na patatas? Ganun po ba? Kasi po, wala naman nakasulat na patatas sa listahan. Ano ka mo? Bilanggit ko na sa iyo kahit wala sa listahan. Bumalik ka sa palengke. Pero hindi pa po kumakain ng halian si Sarah. Kung gusto niyo po ako na po mamamalengke. Huwag ka nga makialam dito. Sige, magtrabaho ka na lang. Aalis na po ako, Mr. James. Ay, wakas umalis na din siya. Sa totoo lang, nakalimutan mong banggitin sa kanyang patatas. Huwag ka na mag-alala. Sa tingin ko, dapat lang nakabisado na niyang lahat ng gawain dito. Alam mo ba, James, sa tingin ko, hindi patas ang sinabi mo sa kanya. Sa tingin ko, tama ka nga dyan, Molly. Naku, umuulan na pala. Becky! Kunin mo yung mga nakasampay na lapada sa labas. Bilisan mo! Opo, hindi po. Mawalang galang po. Maaari po bang malaman kung nasaan si Peter? Si Peter baka mo? Kanina siya nakauwi. Nakauwi na po siya? Nagsara na kasi kami dahil sa malakas na ulan. Pero kasi po, may alam po ba kayong tindahan kung
saan makakabili ng patatas? Imposible ang sinasabi mo, Iha. At isa pa, wala nang nakabukas na tindahan sa ganitong oras. Subukan mong pumunta sa palengke ng St. James at baka meron pang nakabukas doon. Sa palengke po ng St. James? Oh. Ano? Hindi mo alam ang palengke ng St. James? Tama po kayo. Nasa silangang bahagi ng Regent Street at may kalayuan ng konti dito. Marami pong salamat. Tabi! Lumabas ka! Lumabas ka na sa tabi! Mawalang galang po. Huh? Meron po ba kayong patatas? Wala akong may bibigay sa'yo, bata. Alis ka na rito. Kahit na maghintay ka pa, hindi rin kita bibigyan, kaya umalis ka na. Kasi po, bibili po ako ng patatas. Ipakita mo nga ang pera mo. Sa itsura mo kasi, akala ko isa kang pulubi na walang pera. Kung ganon, meron akong patatas dito. Salamat po. Kahit palang gwardya na yun, nauulanan din pala siya.
Ano ang mga ito? Tingnan mo nga, makakain pa ba itong patatas na may usbong na? Ha? Bakit ganitong klaseng patatas ang kinuha mo? Patawad po, Mr. James. Wala talagang kwenta. Bumalik ka at papalitan mo itong mga ito. Pakiusap. Ako na lang pong lalabas. Huwag kang makialam dito at maghanda ka ng hapunan. Babalik na po ako. Teka, sandali. Sa ganitong oras, sarado na ang lahat ng palengke, kaya wala ka nang mabibilan pa. Mabuti naman at naalalang sabihin. At ano nga ang gagawin natin dito? May naisip akong gawin dyan. Silang dalawa na lang ang kakain yan hanggang sa maubos. Huh? Pasensya ka na. Wala akong dalang pagkain para sa'yo, aking kaibigan. Sa susunod na lang, ha? Papa, huwag niyo po akong pababayaan. Tulungan niyo po ako maging matatag sa lahat ng pagsubok. Mata